The Mysterious Intern. Kabanata 64. Room 701, ito nga ang silid. Nakatayo sa harap ng ward ng gastrointestinal surgery, itinaas ni Brian Ye ang ulo niya at tinignan ang numero ng ward sa itaas ng ulo niya. Pagkatapos niyang kumpirmahin na walang mali, inilahad niya ang kamay at kumatok sa pinto. Ito ang ward kung saan naroon ang ina ni Nurse Olga Su. Pagkalabas niya sa opisina ni Dr. Winston Liu, naalala ni Brian ang usapan nila ni Nurse Olga kanina, kaya naisip niyang dumaan na rin para puntahan ang ina ni Olga. Hindi naman siya nagtagal sa opisina ni Dr. Liu. Pagkatapos ng maikling kwentuhan tungkol sa kalagayan ni Donald Liu at pag-amin ng ilang bagay kay Dr. Liu, mga bagay na napakasensitibo, halos wala namang dapat aminin, si Dr. Liu mismo ay eksperto na. Ginamit ni Brian ang kanyang acupuncture at moxibustion para mapabuti ang kalagayan ni Donald at mapalakas ang kanyang sigla. Alam na ni Dr. Liu ang gagawin sa kondisyon ni Donald. Kahit nalubos ang pasasalamat ni Dr. Liu kay Brian, puno siya ng mga alalahanin ngayon, at maraming bagay ang kailangan niyang asikasuhin. Ang mga gawain sa mga doktor ng departamento at ang kalagayan ni Donald ay napakahalaga, at wala siyang gaanong lakas at panahon para batiin si Brian. Kaya naman, itinoon niya na lang muna sa puso niya ang pasasalamat kay Brian, at hihintayin na matapos ang mga trabaho bago magpasalamat ng maayos. Kaya hindi na niya masyadong pinigilan si Brian. Magalang silang nag-usap, at pagkatapos mag-set ng panibagong pagkikita sa hinaharap, umalis na si Brian sa opisina ni Dr. Liu. Pag-alis, tinanong niya kay Dr. Liu ang numero ng ward ng ina ni Olga. Pasok. Sa loob ng ward, mahina pero malinaw na boses ang narinig. Binuksan ni Brian ang pinto at pumasok sa ward. Agad niyang nakita si Aling Su na nakahiga sa kama at nanunood ng TV. Mrs. Su, magandang hapon po, hindi ko po sana kayo naistorbo sa pahinga niyo. Sinulyapan ni Brian ang isa pang kama sa tabi. Nakita niyang nakasara ang kortina, kaya ibinalik niya ang tingin kay Aling Su, at bumati ng may ngiti sa labi. Sino ka? Nagtatakang tinignan ni Aling Su si Brian. Mrs., magandang hapon po. Ako po si Brian Ye, kasamahan po ako ni Nurse Olga. Mabilis na nagpakilala si Brian ng may ngiti. Ay, ikaw pala si Dr. Ye, dali, upo ka rito. Pagkarinig sa pagpapakilala ni Brian, agad na kumaway si Aling Su kay Brian na may masayang itsura. Habang nagsasalita, gusto niyang umupo, pero huminto siya nang gumalaw ang katawan niya at sumakit ang sugat. Aling, huwag na po kayong bumangon, kakatapos lang po ng operasyon nyo at hindi pa po lubos na gumaling ang sugat, kaya huwag na po kayong gumalaw. Ang pagkilos ni Aling Su ay hindi nakaligtas sa mata ni Brian. Dali-daling lumapit si Brian, naglakad papunta sa kama ni Aling Su, hinawakan ang balikat ni Aling Su, at patuloy na nagpayo. Pasensya na, Dr. Ye, hindi kasi ako makakabangon para mag-alok ng upuan. Kung gusto nyo pong uminom ng tubig o anuman, kumuha na lang po kayo. May prutas po riyan, tingnan nyo kung ano ang gusto nyo, kain lang kayo. Ang dami kong binili, hindi ko naman kaya lahat. May pagkailang na itsura si Aling Su at humingi ng paumanhin kay Brian, at pagkatapos ay masiglang itinuro ang mga prutas sa maliit na mesa sa tabi ni Brian. Mrs. Molly, ang bait nyo naman po. Nahihiya si Brian. Dumating lang siya ngayon at wala siyang dalang prutas o regalo. Paano naman siya mahihiya kung kakain pa siya ng prutas ng iba? Nang makita niyang patuloy pa ring nangungulit si Aling Su, dali-daling nagsalita si Brian, Mrs., kumusta na po kayo? Mas maayos na po, mas maayos na. Ngumiti si Aling Su, ang ngiti niya ay hindi mukhang ng isang taong may malubhang sakit, sa totoo lang, gusto ko pong magpasalamat kay Dr. Ye sa pagligtas ng buhay ko. Narinig ko kay Amy na agad niyong natuklasan ang sakit ko. Kaya naoperahan ako agad. Grabe naman po si Nurse Olga. Sinabi ko lang po yun noon. Ang totoo po, ang pagkaroon ng mabilis na paggamot ng Aling ay dahil sa galing ni Dr. Liu. Mabilis na sabi ni Brian. Hindi ito pagpapakumbaba. Hindi naman talaga naisip ni Brian na may ambag siya sa nangyari kay Aling Su, lalong-lalo na ang salitang pagliligtas. Ang tunay na bayani ay si Dr. Liu. Salamat sa inyong lahat, kay Dr. Liu ako dapat magpasalamat, kay Dr. Yerin, at kay Dr. Wang din, ang swerte naman ni Amy, napunta siya sa inyong ospital at nakilala ang maraming mababait na tao. Haha! Nakangiting sabi ni Aling Su, at tinignan si Brian mula ulo hanggang paa na may kakaibang kahulugan sa mga mata niya. Habang tinitignan niya ito, lalong lumiwanag ang ngiti sa kanyang mukha. Hehe, Aling Su? Nagbibiro lang po kayo.
May kasamahan po kaming tulad ni Nurse Olga, karangalan po namin iyon. Nang dumating po ako sa ospital, lagi po akong inaalagaan ni Nurse Olga. Sige po, Aling, hindi po ba kasama niyo si Nurse Olga? Sandali siyang tinitigan ni Aling Su, at nakaramdam siya ng kakaiba. Pakiramdam niya ay may mali sa titig ni Aling Su, pero sandali niyang hindi maalala kung ano iyon. Siya, nasa night shift siya, pumupunta siya rito para dalawin ako kapag may oras siya, nako, napakahirap talaga para sa batang iyon. Pagkarinig sa tanong ni Brian tungkol kay Nurse Olga, agad na nagpakita ng malalim na pagmamahal si Aling Su sa kanyang mga mata. Si Nurse Olga ay talagang hindi madali. Tumango si Brian, ang pag-aalaga sa kanyang may sakit na ina habang nagtatrabaho. Hindi ito madali para sa karaniwang tao, lalo na sa isang taong may espesyal na trabaho tulad ng isang nurse. Matagal na ring nagtatrabaho si Brian sa ospital, pero alam niya ang hirap ng mga nurse. Palagi silang nagpapalit ng gamot sa bawat ward at minomonitor ang pagbabago ng mga pasyente. Ang ibang pasyente ay malubha at nangangailangan ng espesyal na pangangalaga. Ito ay isang malaking departamento na may maraming pasyente, at halos lahat ng nurse ay walang tigil sa buong araw. Kahit nasa night shift, medyo maayos lang. Nang maalala niya si Nurse Olga kanina, ang payat na katawan ni Nurse Olga, ang kanyang magandang mukha na matatag at malakas, hindi maiwasang humanga si Brian sa kanya. Hindi mapigil ang maawa. Dr. Ye, narinig ko na ikaw ay isang matagumpay na estudyante na nag-aral sa UK. Ang bata mo pa at napakagaling mo na. Nakita ni Aling Su ang awa sa mga mata ni Brian, at naging mas magiliw ang ekspresyon sa kanyang mukha. Aling, nagbibiro lang po kayo, nagkataon lang po iyon. Mabilis na sabi ni Brian. Dr. Ye, hindi ko alam kung saan ang iyong probinsya. Ano ang trabaho ng mga magulang mo? Tinignan ni Aling Su si Brian na may mabait na ngiti sa kanyang mga mata. Aling, hindi ko po talaga alam kung saan ang aking probinsya. Ampun po ako. Naramdaman niya ang mabait na ngiti ni Aling Su, nag-alinlangan si Brian sandali, at sinabi niya kay Aling Su ang totoo tungkol sa kanyang buhay na hindi pa niya sinasabi kanino man. Ano? Hindi inaasahan ni Aling Su ang sagot ni Brian, at nagulat siya. Simula nang pumasok si Brian, tinitignan niya si Brian. Sa katawan ni Brian, hindi niya masasabi na ampon si Brian, at narinig na niya noon na nag-aral si Brian sa ibang bansa, at naisip niya na mayaman ang pamilya ni Brian. Pagkatapos ng sandaling pagkagulat, nag-react siya, tinitignan si Brian na may pagkailang sa kanyang mukha. Dr. Ye, pasensya na, hindi ko alam iyon, at hindi sinabi sa akin ni Amy, kaya. Ayos lang po, sanay na po ako sa loob ng maraming taon. Nakangiting sabi ni Brian, sige po, Aleng, maaari ko po bang hingi ng tulong nyo? Sige. Kung kaya ko pong gawin, tutulungan kita. Mabilis na sabi ni Aling Su. Gusto ko pong humingi ng pabor sa inyo, huwag niyong sabihin ang bagay na ito, wala pa po akong sinasabihan tungkol dito. Sabi ni Brian. Sige, naiintindihan ko, huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kanino man, kahit kay Amy. Tumango si Aling Su. Salamat po, Mrs. Nagpapasalamat na sabi ni Brian. Walang anuman, dapat lang naman iyon. Kung gusto mong magpasalamat, ako dapat ang magpasalamat sa iyo sa pagtitiwala mo. Sige, anak, mag-usap pa tayo sandali, kwentuhan mo ako kung paano ka nakarating dito sa loob ng maraming taon, kung paano ka naging isang napakagaling na bata, mahirap siguro ang dinaanan mo sa loob ng maraming taon, at maraming hirap ang naranasan mo. Ngumiti si Aling Su, inilahad ang kamay at hinawakan ang kamay ni Brian, marahang tinapik, at tinignan si Brian, ang ekspresyon sa kanyang mga mata ay naging mas mabait. Naramdaman ang pagmamahal sa mga mata ni Aling Su, naramdaman ni Brian na parang may tumama sa pinakamalambot na bahagi ng kanyang puso. Ang pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso na matagal na niyang pinipigilan, ang isang uri ng mahinang emosyon at pagnanais na matagal na niyang hindi nararamdaman ay parang biglang nabitawan. Anak ko, anong nangyari? May nasabi ba akong hindi dapat sabihin, pasensya na? Nang makita ang biglaang katahimikan ni Brian, ang pamumula ng kanyang mga mata, biglang nagpakita ng pag-aalala si Aling Su. Wala po, Aleng, wala po kayong kasalanan. Iniisip ko lang po kanina, sana po ay may ina po akong tulad nyo. Mabilis na inilahad ni Brian ang kamay at pinunasan ang kanyang mga mata, pinigilan ang emosyon sa kanyang puso, at ngumiti ng tipid. Anong problema? Simula ngayon, ina mo na ako. Papadalhan kita ng masasarap na pagkain na lulutuin ni Amy sa hinaharap. Tumawa si Aling Su. Totoo po.
Mula ngayon, pararangalan ko po kayo tulad kay Nurse Olga. Nagpakita ng pagkasabik ang mga mata ni Brian. Pagkatapos niyang magsalita, bigla niyang napagtanto na mali ang kanyang sinabi, biglang namula ang kanyang mukha, at mabilis na nagpaliwanag kay Aling Su, Mrs., huwag niyo po akong maliin. Hindi ko po ibig sabihin iyon, ibig ko pong sabihin na ituturing niyo po akong anak, at ituturing ko po kayong ina, hey, hindi, ibig kong sabihin. Pero habang nagpapaliwanag si Brian, napagtanto niya na mali ang kanyang paliwanag. Naiintindihan ko, huwag kang mag-alala, naiintindihan ko. Tinignan ni Aling Su si Brian na namumula sa pag-aalala, at inilahad ang kamay at tinapik ang likod ng kamay ni Brian. Mayroong malabong ekspresyon sa kanyang mga mata, na nagpapahiwatig na hindi na niya kailangang magpaliwanag, at lubos niyang naunawaan ang ibig niyang sabihin. Ginang, hindi po. Tinignan ni Brian ang ekspresyon ni Ginang Su, at hindi maiwasang makaramdam ng pag-aalala. Ano pa ba ang alam niya tungkol sa ekspresyong ito? Maliwanag na hindi. Gusto niyang magpaliwanag ulit, pero pinutol na siya ni Aling Su at tumingin sa ibang direksyon. Sige, anak, huwag na nating pag-usapan iyan ngayon. Pag-usapan natin ang tungkol sa iyo. Interesado akong malaman ang iyong karanasan, kung paano ka nakarating dito mag-isa sa loob ng maraming taon. Hindi inakala ni Brian Yen na magkukwento siya ng ganito kahaba at magsasabi ng napakaraming bagay sa isang estrangherong para bang unang beses pa lang niya itong nakikilala. Hindi inakala ni Brian Yen na mawawalan siya ng kontrol sa emosyon niya sa harap ng isang estrangherong para bang unang beses pa lang niya itong nakikilala. Hindi inakala ni Brian Yen na sa pagdalaw niya sa isang pasyente, siya naman ang maaliw ng pasyente. Pag-uwi niya, habang iniisip ang nangyari sa ward ni na Mrs. Molly, para siyang nananaginip, at pakiramdam niya ay hindi totoo ang lahat ng nangyari. Kung nandito pa ang matanda, at malalaman niya ang inasal ko ngayong gabi, tiyak na sasampalin niya ako ng 2 beses. Mapait na ngumiti si Brian. Huwag nang pag-usapan ng matanda, maging siya mismo ay nararamdaman niyang dapat niyang sampilan ang sarili ng 2 beses, at halos maiyak siya ng ilang beses sa harap ng isang pasyente na parang isang batang hindi pa lumaki. Pag-iisip pa lang noon, namula na ang mukha ni Brian. Ang ipinagtataka niya ay ang pagkukwento niya at pagsasabi ng napakaraming bagay na hindi pa niya nasasabi sa iba noon. At hindi man lang siya nakaramdam ng kaunting pag-aalala. Naniniwala pa nga siya sa puso niya na hindi sasabihin ni Mrs. Molly sa iba ang mga sinabi niya. Pag-iisip pa lang kay Mrs. Molly at sa mapagmahal na tingin sa mga mata nito, nakaramdam si Brian ng init sa puso na hindi pa niya naramdaman noon. Kaya naman pala napakabait ni Nurse Olga. Talagang mabait ang ina niya. Hindi mapigil ang mainggit si Brian. Sa loob ng maraming taon, nasanay na si Brian na maging isang ulila. Wala siyang alam sa tinatawag na magulang, at wala siyang inaasahan. Ngunit sa pag-uusap niya kay Mrs. Molly ngayong gabi, ang mga salitang matagal na niyang hindi naririnig ay muling lumutang sa kanyang isipan, at muling sumulpot ang pagnanais sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon sa puso ni Brian, nakaramdam siya ng inggit kay Nurse Olga, inggit dahil mayroon itong napakagaling na ina, at lumaki ito sa pangangalaga ng isang napakahusay na ina. Kung narinig niya noon kay Dr. Thomas Wang ang tungkol sa ina ni Olga, para sa kanya, isang objetibong pananaw lang iyon mula sa paglalarawan ni Dr. Wang na hindi madali at napakahusay ng ina ni Olga, pero ang kahusayan na iyon ay hindi naman gaanong nakaapekto sa kanya. Ngunit ngayong gabi, masasabi niyang tunay niyang naramdaman ang kahusayan ni Mrs. Molly mula sa isang subjetibong pananaw. Dahil sa magulong karanasan sa paglaki, at sa napakaraming bagay at pagsubok, si Brian ay hindi maaaring maging isang mahina, lalong-lalo na ang isang taong madaling magpahayag ng emosyon. Ang dahilan kung bakit nawalan siya ng kontrol sa emosyon niya sa harap ni Mrs. Molly at nakakwento siya ng ganito kahaba kay Mrs. Molly ay dahil may kakaibang apela, o alindog, si Mrs. Molly, na walang kinalaman sa kagandahan. Nang bata pa si Mrs. Molly, marahil ay maganda siya, pero si Mrs. Molly na nakahiga sa kama ng ospital ngayong gabi ay tiyak na hindi nauugnay sa salitang kagandahan, at walang kinalaman sa lahat ng panlabas na salik tulad ng katayuan at kapangyarihan. Ang alindog na ito ay nagmumula sa loob. Mahirap ilarawan. Kung kailangan itong ilarawan, marahil isang sikat na salita ngayon ang makakapaglarawan nito, iyon ay ang positibong enerhiya. Ang katawan ni Mrs. Molly ay talagang naglalabas ng positibong enerhiya sa buong katawan niya. Kahit na nakahiga si Mrs. Molly sa kama, mahina ang kanyang katawan, pero ang mukha niya ay hindi nagpapakita ng anumang katangian ng isang pasyente mula simula hanggang wakas, at ang mukha niya ay laging may mahinahon at kalmadong ngiti. Ang focus ng kanyang atensyon ay laging ang pag-aalaga sa iba.
Bukod pa rito, ang uri ng pag-aalaga niya ay hindi mababaw at mapagkunwari, kundi pag-aalaga mula sa puso. Kung hindi magpapahayag si Brian ng emosyon sa harap niya sa pamamagitan ng pagkukwento ng ganito kahaba sa kanya. Sa harap niya, parang nararamdaman ni Brian ang kapangyarihan ng pagmamahal sa lahat ng oras, at nararamdaman niya ang pag-aalaga ni Mrs. Molly sa kanya, sa iba, at sa mundo. Sa medyo payat na katawan ni Mrs. Molly, parang may walang katapusang kapangyarihan ng pagmamahal. Sa paglaki sa ilalim ng pangangalaga ng isang ina na laging naglalabas ng kapangyarihan ng pagmamahal, paano hindi magiging positibo, malaya, at matatag si Nurse Olga? Paano magkakaroon ng masasamang ugali at personalidad ang mga batang lumaki sa mga pamilyang kulang sa pagmamahal? Ang kapangyarihan ng pagmamahal ay ang pinakamalaking kapangyarihan sa mundo. Kaya nitong daijin ang lahat ng iba pang mga kahinaan at kahirapan. Ang malaking kapangyarihan ng pagmamahal na ito ang nagpalaya kay Brian at nakakwento siya ng maraming bagay na hindi pa niya nasasabi sa ibang tao noon. Pinakiramdaman niya si Brian na parang bata sa harap niya. Maraming emosyon ang sumabog at sa puso ni Brian, mula sa puso, nagkaroon siya ng paghanga at malalim na paggalang kay Mrs. Molly. Hindi niya maisip kung gaano kalakas ang puso ni Mrs. Molly. Kailangan mong maging matatag para magkaroon ka ng ganoong pagmamahal sa buhay at sa iba habang patuloy mong nararanasan ang mga pagsubok at paghihirap sa buhay. Sige. Tulad ng sabi ni Mrs. Molly, hanggat hindi ka titigil sa pagsusumikap, lahat ng paghihirap at pagsubok ay lilipas. Ang buhay ay palaging pupunta sa magandang direksyon na inaasam mo. Pagkaraan ng mahabang panahon, kumislap ang mga mata ni Brian na may matatag na tingin, huminga siya ng malalim, pinigilan ang lahat ng nakakagambalang pag-iisip at emosyon sa kanyang puso, at nagsimulang magsanay ng husto na nakaupo sa lotus position. Para kay Brian, ang magandang direksyon na inaasam niya ay ang paghiganti sa matanda, ang lubos na pag-alis sa mga puwersang nakatago sa dilim, at pagkatapos ay mamuhay ng isang buhay na katulad ng sa North Suburb 3rd Hospital sa panahong iyon. Sa buhay na iyon, maaari siyang magamot at magligtas ng mga tao ng mapayapa, ituloy at pag-aralan ang kaalaman sa medisina at mga pagsulong ng buong puso, hindi na kailangang mag-alala sa pag-alis tulad ng ngayon, hindi na nga niya magawang magustuhan ang isang tao o makipagkaibigan, natatakot siyang mapapagod at masasaktan ang ibang tao. Para magsumikap sa direksyong ito, kailangan niyang magsanay ng husto at palakasin ang kanyang nanay, bakit hindi ka pa natutulog? Pagkatapos ng isang abalang pag-ikot, sa wakas ay nakapaglaan ng kaunting oras si Nurse Olga at nagmadaling pumunta sa ward ng kanyang ina sa itaas. Nang buksan niya ang pinto, nakita niyang hindi pa natutulog ang kanyang ina, at nakahiga ito sa kama habang nanonood ng TV. Natigilan siya sandali. Ayon sa oras ng pagtulog ng kanyang ina, dapat ay natutulog na ang kanyang ina sa oras na ito. Umakyat siya para tingnan kung kailangan ng palitan ang gamot ng kanyang ina, kung nakakumot na ito, at kung may biglaang problema sa kalusugan. Hindi niya gaanong pinansin ang ngiti sa labi ng kanyang ina. Nasasanay na rin naman siya. Ganoon ang ugali ng kanyang ina. Ano man ang mangyari, iniisip niya ang magagandang bagay at nagsasaya siya sa buong araw. Amy, nandito ka na pala? Halika rito sa nanay mo, may itatanong ako sa iyo. Nang makita ng ina niya ang kanyang anak, agad itong nagpakita ng saya at kumaway kay Nurse Olga para lumapit. Nay, ano po iyon? Lumapit si Nurse Olga sa kama ng kanyang ina na may pagtataka sa mukha. Amy, hindi mo ba sinabi sa akin ang tungkol kay Dr. Ye noon? Ano ang tingin mo sa taong iyan? Tanong ng ina niya na may pag-aalala sa mga mata. Ayos lang naman po, bata at magaling sa medisina, pero, Nay, bakit niyo po bigla itong tinatanong? Walang pakialam na sabi ni Nurse Olga. Sa harap ng kanyang ina, wala naman siyang dapat itago. Sinabi lang niya ang alam niya. Pero nang nasa kalagitnaan na siya, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Bakit biglang tinanong ng ina niya si Brian? Agad siyang tumigil sa pagsasalita, at tinignan ang ina niya na may pag-aalala. Hindi ba lagi ko siyang pinupuri, medyo curious lang ako, ano iyon? Ikaw talagang babae, itutuloy mo pa sana ang pagsasalita, bakit mo tinihil? May pagkasabik sa mga mata ni Mrs. Molly. Hindi naman lahat ng sinabi niya sa anak niya ay kasinungalingan. Binanggit nga ni Dr. Thomas Wang si Brian sa harap niya ng ilang beses noon, at ang kahulugan ng mga salita ay parang gusto niyang tulungan si Brian at ang anak niyang si Nurse Olga, dahil dito. Nang makita niya si Brian noon, automatikong titingin siya kay Brian na parang isang manugang. Medyo mapagkunwari po. Wala nang pag-aalinlangan si Nurse Olga sa sinabi ng ina niya, at matagal na niyang tinatago ang mga salitang ito sa puso niya.
Nang marinig niya ang tanong ng ina niya, sinabi niya ito. Dahil sa ina niya, si Nurse Olga ay hindi mahilig makipagtsismisan at magkwento ng mga hindi maganda, kaya kahit na hindi siya kontento kay Brian, hindi niya ito sinabi sa mga kasamahan niya. Mapagkunwari. Nagulat si Mrs. Molly. Hindi niya inaasahan na ang sasabihin ng anak niya kay Brian ay ang dalawang salitang ito. Mapagkunwari. Saan nagsimula iyon? Halos sigurado si Mrs. Molly na mali at hindi objektibo ang paglalarawan ng anak niya kay Brian. Tiyak na dahil ito sa isang maling akala o iba pang dahilan. Marahil si Brian ay hindi perpektong tao, may mga kahinaan, pero sigurado siyang hindi ito mapagkunwari. Matagal na niyang kinakausap si Brian, pero hindi niya naramdaman na mapagkunwari si Brian. Sa halip, ang naramdaman niya ay ang inosenteng puso ni Brian. Nabuhay na siya ng halos kalahati ng buhay niya at nakakita na siya ng napakaraming tao, kaya naman ay may tiwala pa rin siya sa bagay na ito. Opo, mapagkunwari po, Nay, hayaan niyo pong ikwento ko sa inyo. Tumango si Nurse Olga, at parang bumuhos ang tubig sa isang salon, kinuwento niya ang tungkol sa pakikipagkilala niya kay Brian noon, pati na rin ang pag-oorganisa ni Brian ng sulo-salo sa East China Sea Restaurant. Sabi niya, halatang walang pera ang taong ito, pero nagpapanggap pa siyang mayaman. Hindi ba't mapagkunwari iyon? Ikaw talagang babae, paano ka magsalita, mabait na nag-imbite ng mga kasamahan mo sa hapunan, bakit mo pa sasabihing mapagkunwari sila, hindi mo ba naiisip, ibig sabihin ay hindi pinahahalagahan ng taong ito ang pera, kundi ang hustisya. Magiging tapat ba siya sa iyo? Paano naman ang mga kasamahan mo? Suwi ni Mrs. Molly kay Nurse Olga. Pagkatapos marinig ang kwento ni Nurse Olga, kahit na medyo naguguluhan si Mrs. Molly at hindi niya maintindihan ang pag-uugali at gawain ni Brian, automatiko niyang naramdaman na si Brian ay hindi ang taong inilarawan ng anak niya. Talaga bang mabait ka sa kanila? Isang handaan lang naman iyon, may kinalaman ba iyon? Bukod pa riyan, ang lugar na kakainan ay hindi naman para magpasikat, bakit kailangang itanong kung hindi kaya ng kakayahan niya ang East China Sea Restaurant? Hindi ba dahil sa pagpapaganda ng mukha, dahil sa pagkukunwari? Kumunot ang noo ni Nurse Olga, hindi sang-ayon sa sinabi ng ina, pero hindi niya sinabi ang tunay niyang iniisip, sinunod na lang niya ang ina, sige na po, mali po, ako. Aaminin ko pong hindi siya mapagkunwari. Kilalang kilala niya ang ina niya. Lahat ng bagay ay iniisip niya sa magandang panig, at walang saysay ang makipagtalo sa kanya. Bukod pa riyan, sa tingin niya, ang ganitong maliit na bagay ay hindi naman dapat pagtalo-taluhan. Kung mapagmahal man si Brian o mapagkunwari ay walang kinalaman sa kanya. Anong ibig mong sabihin sa mali? Hindi naman siya ang taong sinasabi mo, ikaw talagang bata. Sinaman siya ng tingin ng ina. Nay, gabi na po, magpahinga na po kayo, bababa na po ako at magtatrabaho na. Ayaw ng pag-usapan ni Nurse Olga ang tungkol kay Brian kasama ang ina niya. Dali-dali niyang tinapos ang usapan. Habang nagsasalita, bigla siyang may naalala, at nagtanong na may pag-aalala, sige po, Nay, kumusta na po ang pakiramdam niyo? Mabuti naman po, wala pong masakit, ano? Wala, maayos na ako. Huwag kang mag-alala, magtrabaho ka na. Kung may oras ka, huwag mo nang isiping umakyat pa rito sa akin. Pumikit ka na at magpahinga. Kumaway ang ina niya. Hindi niya inaaliw ang anak niya. Nasa kalagayan siya ng hindi pa nararanasang ginhawa. Nang umalis si Brian kanina, kinailangan niyang imasahe ang balikat at mga paa niya, sinabi nitong ginamit niya ang masahe ng tradisyonal na gamot na Chino para matulungan siyang gumaling. Dahil sa kabaitan ni Brian, hindi siya tumanggi. Bukod pa riyan, hindi niya inaasahan na maganda ang resulta. Pakiramdam niya ay napakaginhawa ng buong katawan niya, at matagal na siyang hindi nakakaramdam ng ganito. Sige po, mag-ingat po kayo. Kung may kailangan po kayo, pindutin niyo lang po ang button para tawagin ang nurse o kaya ay tawagan niyo po ako. Sabi ni Nurse Olga sa ina niya, at pagkatapos ay maingat na sinuri ang gamot at iba't ibang monitoring data ng ina niya, at nakumpirma niya maayos naman ang kalagayan ng ina niya. Pagkatapos ay umalis na siya. Bago umalis, paulit-ulit niyang pinaalalahanan ang ina niya na magpahinga ng maaga. Ang batang ito. Nang makita ni Ginang Su na sinara ni Nurse Olga ang pinto ng ward at nawala na sa pinto, puno ng pagmamahal at awa ang mga mata niya, at may kaunting pagmamalaki. Sa buhay niya, mayroon siyang isang napakagaling at masipag na anak. Ano pa ang dapat niyang ipag-alala? Bakit hindi siya magiging mapagmalaki? Ang batang ito, lahat ng bagay ay mabuti, pero bakit ayaw niyang maghanap ng boyfriend?
Kahit gaano pa kagaling at kahusay ang isang babae, hindi naman pwedeng manatili siyang mag-isa. Mas mabuting maghanap siya ng taong magmahal sa kanya. Ang mga taong nagmamalasakit sa kanya lang ang magiging masaya. Pagkaraan ng mahabang panahon, habang naririnig ang mga yabag ni Nurse Olga na papalayo, tinignan ni Ginang So ang paligid at hindi mapigil ang maalala ang mga pangyayari sa buhay ng anak niya. Kahit na hindi siya konserbatibo, hindi naman niya iniisip kung gaano nakatanda ang anak niya. Dapat na siyang mag-asawa, at lagi niyang inuutusan ang anak niya na mag-asawa at makipag-date, pero bilang ina, lagi niyang inaasam na mahanap ng anak niya ang isang masayang tahanan, at may taong mag-aalaga at magmahal sa kanya. Talagang mabait si Dr. Ye. Habang iniisip ang mga pangyayari sa buhay ng anak niya, hindi mapigil ang maisip ulit ni Ginang So si Brian. Nang banggitin ni Dr. Thomas Wang si Brian ng ilang beses noon, kahit na medyo naantig siya, lagi siyang nagkukunwaring hindi napapansin. Hindi niya direktang sinagot si Dr. Wang, at wala siyang gaanong iniisip. Pagkatapos ng lahat, wala siyang masyadong impresyon kay Brian. Nakinig lang siya kay Dr. Wang. Pero pagkatapos niyang makausap si Brian kanina, talagang naantig siya. Talagang naisip niyang si Brian ay isang mabait na bata. Kahit na hindi siya gwapo, maayos naman ang kanyang itsura, malinaw at maganda ang mga mata, medyo matangkad din. Isang taong pamayat pero mukhang malusog, hindi siya mukhang may sakit. Ang mga panlabas na katangian ay pangalawa, ang pinakamahalaga ay ang panloob. Sa pamamagitan ng pag-uusap, naramdaman niya ang pagiging mahinahon sa katauhan ni Brian, at ang kabaitan at integridad sa puso ni Brian. Kahit na medyo mahirap ang kalagayan ng pamilya, ulila siya at walang maasahan, pero ang pamilya niya ay hindi naman masamang pamilya, at ang anak niya ay isang single parent na pamilya na lumaki sa kanya. Hindi naman masyadong maganda ang kalagayan ng pamilya, at sa ibang pananaw, ipinapakita rin nito na napakahusay at matatag ng karakter ni Brian. Hindi madaling maging isang ulila na lamaking mabait. Bukod pa riyan, si Brian ay isang doktor na ngayon. Kahit na hindi siya mayaman, medyo mahirap siguro ang yumaman, pero ang trabaho niya ay matatag at tiyak na hindi siya magkakaroon ng maraming problema sa buhay. Bukod pa riyan, mayroon ding isang mahalagang bentahe si Brian para sa isang babae, iyon ay ang pagiging maalalahanin. Mula sa sitwasyon kung saan binigyan siya ni Brian ng masahe kanina, naramdaman niya na si Brian ay isang maingat at maalalahanin na tao. Naisip ni Brian na tulungan siyang imasahe, at handa siyang imasahe siya. Iyon ay isang napakamaalalahanin na bagay. Bukod pa riyan, nang minamasahe siya ni Brian, may isang detalye na humanga sa kanya, iyon ay nang minamasahe siya ni Brian, lagi siyang tinatanong kung ang lakas ba ay tama, kung hindi ba siya komportable, kung masakit ba, kung minsan ang mga detalye ang pinakamagandang paraan para makilala ang isang tao. Pareho sila ng propesyon, isang doktor at isang nurse, at mayroon silang parehong paksa at hangarin. Ang isang mabait at angkop na lalaki, saan mo pa mahahanap iyon sa mga panahong ito? Hindi mo na mahahanap kahit gamitin mo pa ang isang lampara. Pero ngayon, ang isang napakahusay na tao ay nasa harapan ng anak niya, pero hindi ito pinapansin ng anak niya. Hindi lang niya ito nakikita, kundi mayroon din siyang walang takot na pagtatangi kay Brian dahil sa ilang hindi gaanong mahalagang detalye. Sinuri ni Ginang So ang iba't ibang katangian ni Brian at ng anak niya. Habang iniisip niya ito, lalong nararamdaman niyang ang dalawang ito ay perpektong magkasya. Habang iniisip niya ito, lalong nasasabik siya, at hindi niya mapigil ang mag-alala para sa anak niya. Hindi, kailangan niyang humanap ng paraan para sa anak niya. Hindi madaling makakita ng isang mabait na lalaki. Ang mas mahalaga, iniisip niya na interesado rin ang batang ito sa anak niya. Kung hindi, bakit dadalaw si Brian ng espesyal dahil sa mga kasamahan niya? Bakit hindi dumalaw ang ibang kasamahan sa kanya, si Brian lang? Kahit na sabihin niyang bumisita lang siya dahil sa relasyon nila bilang mga kasamahan, ano ang sinabi ni Brian na bibigyan siya ng masahe? Bakit napakabait ni Brian sa kanya? At bakit sinabi ni Brian na pararangalan niya siya kasama si May, napakakahalate naman nito? Kaya, naramdaman niyang hindi niya dapat hayaang takpan ng anak niya ang mga mata dahil sa pagtatangi at palampasin ang isang mabait na lalaki. Nagdesisyon si Ginang So sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na nakialam siya sa buhay ng anak niya. Narinig mo na ba? Darating ang mga eksperto sa neurosurgery mula sa Wellington Hospital para sa isang exchange visit sa ospital natin. Ano? Wellington. Ang Wellington Hospital na sinasabi mo ay ang Wellington Hospital ba sa UK? Bukod sa Wellington sa England, may iba pa bang Wellington Hospitals? Nagkakamali ka yata.
Paano naman dadalaw ang Wellington at mag-e-exchange sa sira-sirang ospital natin? Hindi ba nila alam ang Wellington Hospital at ang medical school natin sa China? Kahit na gusto nilang makipag-ugnayan sa atin, dapat sa Zhehe Hospital sila pumunta, o sa Military General Hospital, di ba? Haha, nang makita ko lang ang anunsyo, ganoon din ang naisip ko, pero nakumpirma na ito, at totoo nga. Nakapaskil na ang anunsyo ng ospital. Ang Wellington Hospital sa United Kingdom ay magpapadala ng isang grupo ng mga eksperto sa North Suburb Hospital para sa pagbisita at pagpapalitan ng kaalaman. Pagkatapos ng anunsyo sa opisyal na website ng ospital, agad itong nagpagulo sa buong ospital at naging mainit na usapan sa North Suburb Hospital. Ang mga doktor na mas nakakaalam sa Wellington Hospital ang unang nagulat. Alam nilang lahat kung anong klaseng ospital ang Wellington Hospital. Nang makita nila ang anunsyo, ang unang reaksyon ng karamihan ay kung mali ba ang nabasa o narinig nila. Nang masigurado nilang tama ang balita, habang hindi makapaniwala, biglang nagsaya ang kanilang kalooban. Alam na alam nila ang ibig sabihin ng pagbisita ng Wellington Hospital para makipag-ugnayan sa ospital nila. Gaano kalaking impluwensya ang dadalhin nito sa kanila? Pagkatapos ng pagpapakalat ng mga doktor na ito, ang mga nurse at medical workers na hindi gaanong nagbigay pansin sa anunsyo ng ospital ay nagsimulang maunawaan ang kahalagahan ng pagbisita ng Wellington Hospital, at nagsimulang magbulungan ng may pagkasabik. Pagkatapos ng reklamo, maya-maya lang, ang mga balita sa ospital, maging ang mga naglilinis at ang mga gwardya ay nagsimulang pag-usapan ang bagay na ito. Noong una, ang mga naglilinis at mga gwardya ay hindi pa nakakarinig ng Wellington Hospital. Sa pagkakataong ito, dahil sa balitang ito, napopularize sila at may malabos silang pag-unawa sa Wellington Hospital. Alam nilang isa ito sa mga nangungunang ospital sa mundo, maraming nangungunang eksperto sa mundo, at may ilang nanalo ng Nobel Prize sa medisina. Dahil sa balitang ito mula sa Wellington Hospital, ang isa pang pampublikong anunsyo mula sa ospital, isang balitang sapat na para magpagulo sa buong ospital sa normal na kalagayan, ay hindi na pinansin ng maraming tao. Ang balitang ito ay ang anunsyo na may isang taong nag-donate ng 50 milyon sa emergency fund, at ang emergency fund ng ospital ay pamamahalaan ng elite team ng China Asset Management Group na pinamumunuan ni Mr. Zandro Luo. Tulad ng dati, pagkatapos magising mula sa pagsasanay, sinimulan ni Brian Ye ang pagsasanay ng kanyang physical fitness at One Beast Fist. Gayunpaman, habang umuunlad ang kanyang pagsasanay sa panahong ito, natuklasan ni Brian na humihina na ang epekto ng physical training. Ang kanyang training equipment na dinisenyo ng matanda bago ito mamatay ay abnormal na, maging si Maxwell Jean ay nakakita nito. Lahat ng mga eksperto ay nakaramdam ng pagtataka, pero hindi gaanong naramdaman ni Brian ang epekto pagkatapos ng pagsasanay. Noong una, kaya pang dagdagan ni Brian ang epekto sa pamamagitan ng pagdaragdag ng volume, pero ngayon kahit na halos nasa pinakamataas na level na ang volume, tila lumalala na ang epekto. Tinansya ni Brian na pagkatapos niyang lubos na makapasok sa ikalawang yugto, ang mga equipment na ito ay magiging walang silbi na parang laruan ng mga bata. At naramdaman ni Brian na malapit na siyang makapasok sa ikalawang level. Nakita na niya ang pinto ng ikalawang level sa harapan niya. Lalo na pagkatapos ng ilang araw na pagsasanay, lalo niyang nararamdaman na malapit na ang pagbabago. Pagkatapos ng 10,000 Beast Feast, tinignan ni Brian ang mga equipment sa rooftop, iniisip ang sitwasyon ng physical training niya ngayon, at hindi mapigil ang kumunat ang noo, na nagpapakita ng pag-aalala. Hayaan na lang muna, maghintay hanggang sa makapasok na talaga sa ikalawang level. Kapag dumating na ang panahon na makapasok sa ikalawang level, humanap ng paraan kung kaya pang mag-order ng bagong equipment, dagdagan ng dami at iba pa, kung wala ng paraan, wala nang magagawa kung wala ng physical training. Pagkatapos mag-isip ng sandali, hindi mapigil ang natawa si Brian. Bigla niyang naramdaman na ang mga pag-aalala niya kanina ay walang basehan at hindi kinakailangan. Nang makarating siya sa shower room, naligo, nagpalit ng damit, dumiretso si Brian sa ospital. Doktor. Ye. Dali. 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 Kakalabas lang ni Brian sa elevator. Bago pa man makarating sa outpatient clinic, nakita niya si Nurse Sarah Lynn na sumisigaw sa kanya, at patuloy na kumaway. Nurse Sarah Lynn, ano po iyon? Nagtatakang lumapit si Brian kay Nurse Sarah Lynn. Doktor. Ye. Nandito na ang nakakagulat na balita na hinihintay mo. Napakasaya ni Nurse Sarah Lynn. Nakakagulat na balita. Natigilan si Brian sandali, at pagkatapos ay bigla siyang may naalala, at hindi niya mapigil ang makaramdam ng pag-aalala. Opo,
hindi ba tinanong niyo po ako kahapon kung mayroon po bang balita tungkol sa ospital? Masayang sabi ni Nurse Sarah Lynn, may nakakagulat na balita nga po ngayon, alam niyo ba? Ang Wellington Hospital ay dadalaw sa ospital natin para sa exchange visit. Wellington Hospital. Nagulat ulit si Brian. Hindi ito ang balitang inaasahan niya. Narinig lang niya kay Nurse Sarah Lynn na may malaking balita, at agad niyang naisip ang donasyon. Naisip niya na tinupad na ni Mr. Ramontang ang pangako niya at nag-donate na ng pera. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Nurse Sarah Lynn ang ganitong hindi inaasahang balita. Teka, ang sinabi mo, Wellington Hospital. Ang Wellington Hospital ba iyon sa England? Pagkatapos magulat ng sandali, bigla siyang may naalala at matalim na tinignan si Nurse Sarah Lynn. Opo, ang Wellington Hospital po iyon sa UK, isa sa mga nangungunang ospital sa mundo. Masaya si Nurse Sarah Lynn sa reaksyon ni Brian, at may pagmamalaking sabi, ano po, nakakagulat po ba ang balitang ito? Totoo nga bang Wellington Hospital? Paano naman nakipag-ugnayan ang Wellington Hospital sa 3rd Northern Suburb Hospital? Hindi sinagot ni Brian ang tanong ni Nurse Sarah Lynn, pero nanlaki ang mga mata niya na may pagtataka. Siyempre alam ni Brian ang Wellington Hospital. Sa katunayan, mas marami siyang alam kaysa sa karamihan ng tao sa North Suburb no. 3 hospital. Para sabihin na lang ng diretso, marahil ay walang sino man sa North Suburb no. 3 hospital ang mas nakakaalam kaysa sa kanya. Dahil nag-aral siya sa Wellington Hospital noong graduate at doctoral studies niya. Kung ang Oxford University Medical School ang templo ng medisina sa Britanya, ang Wellington Hospital naman ay isang templo na kinikilala ng mga doktor sa Britanya. Bilang isang taong may matinding pagnanasa sa kaalaman sa medisina at nagsusumikap na maging isang super doktor, si Brian Ye ay hindi hahayaang mawala ang pagkakataon sa Wellington, at hindi rin niya hahayaang mawala ang pagkakataong matuto mula sa mga nangungunang eksperto sa mundo. Dahil nag-aral siya sa Wellington, alam na alam ni Brian kung gaano ka-discriminatory ang pananaw ng Wellington Hospital sa propesyon ng medisina sa China, kahit na ginamit niya ang kanyang pagsisikap noong nag-aaral siya sa Wellington para puhangin ang mga kasamahan at mentor niya, at ilang beses na siyang nakipagtalo sa kanila at sinabi sa kanila na ang pag-unawa at kamalayan ng mga Chino sa medisina ay patuloy na nagbabago at umuunlad, pero hindi pa rin nila mababago ang kanilang pananaw. Sa loob ng maraming taon, ang Wellington Hospital ay nagsagawa ng academic exchanges at pagbisita sa maraming bansa sa mundo, pero hindi pa nila nakakausap ang China, dahil lagi nilang iniisip na ang antas at kaalaman sa medisina sa China ay napakababa. Hindi sila karapat-dapat makipag-ugnayan sa kanila. Hanggang sa kanyang kaalaman, maraming nangungunang ospital, kasama na ang Union Hospital at Zhaihua Hospital ng China, ang nagpadala ng imbitasyon sa Wellington Hospital para makipag-ugnayan, pero lahat ay tinanggihan ng Wellington Hospital. Ang isang ospital na puno ng pagtatangi at diskriminasyon sa propesyon ng medisina sa China, bigla na lang gustong makipag-exchange visit sa kanilang Beijing 3rd Hospital. Paano hindi magugulat at hindi makapaniwala si Brian? Ano, Dr. Ye? Hindi ba't nakakagulat? Tinignan ni Nurse Sarah Lynn ang gulat at hindi makapaniwalang ekspresyon ni Brian, at lalong naging mapagmalaki ang ekspresyon sa mukha niya. Higit pa sa nakakagulat, parang fairy tale. Bulong ni Brian sa kanyang puso. Nurse Sarah Lynn, sigurado ka bang totoo ito? Hindi mapigil ang itanong ulit ni Brian. Siyempre po totoo. May anunsyo na ang ospital, at nakumpirma na ang schedule nila. Darating sila next week. Hiniling na ng ospital sa mga departamento natin na maghanda para sa exchange visit group. Mapagmalaki at tiyak na sabi ni Nurse Sarah Lynn. May mga anunsyo ba? Mukhang totoo nga ang balitang ito. Nang makita ni Brian na ang ekspresyon ni Nurse Sarah Lynn ay hindi mukhang nagbibiro, at kung hindi totoo, kahit na nagbibiro si Nurse Sarah Lynn, hindi niya siguro maisip na gamitin ang Wellington Hospital para magbiro. Napakalaki ng pagtataka. Paano naman biglang dadalaw ang Wellington Hospital sa 3rd Northern Suburb Hospital para mag-exchange visit? Puno ng pagtataka si Brian. Doktor, narinig ko na ang dahilan kung bakit dadalaw ang Wellington Hospital para mag-exchange visit ay dahil kay Dr. Alison Zhao. Galing sila sa neurosurgery team. Nakita ni Nurse Sarah Lynn na hindi pa rin makapaniwala at naguguluhan si Brian, at nagpaliwanag siya kay Brian na ito ay isang maliit na balita na narinig niya. Kahit na wala pang opisyal na kumpirmasyon, lahat ay nagsasabi nito. Dahil kay Dr. Alison Zhao. Napaisip si Brian. Posible ito.
Ang papel ni Dr. Alison Zhao noon ay maaaring nakakuha ng atensyon ng Wellington Hospital. Pero pagkatapos mag-isip, naramdaman ni Brian na medyo imposibleng mangyari iyon. Hindi naman bihira ang mga doktor sa China na naglalathala sa Lancet. Maraming eksperto mula sa mga nangungunang ospital tulad ng Union Medical College ang naglalathala ng mga papel doon. Bakit hindi nila piliin ang mga ospital na iyon? Ang tanong na ito ay hindi masasagot. Maliban sa mga tao sa Wellington Hospital, walang nakakaalam kung bakit bigla silang pumunta sa North Suburb no. 3 hospital para mag-exchange visit, pero hindi alam ni Brian na karamihan sa mga tao sa Jingling Hospital ay hindi alam kung bakit gusto nilang makipag-exchange visit sa Beijing 3rd Hospital. Pagkatapos mag-isip ng sandali, hindi na pinag-isipan pa ni Brian iyon. Anuman, ang tanong na ito ay walang gaanong kinalaman sa kanya. Sinabi rin ni Nurse Sarah Lee na ang visiting group mula sa Wellington Hospital ay para sa neurosurgery, at pupunta sila sa neurosurgery. Ang respiratory medicine department nila ay hindi gaanong maapektuhan. Minamaliit pa rin ni Brian ang impluwensya ng balita ng pagbisita ng Wellington Hospital sa North Suburb no. 3 hospital. Iniisip niya na ito ay isang bagay na may kinalaman sa neurosurgery at walang epekto sa kanya, pero noong tanghali ng araw na iyon, naramdaman niya ang kapangyarihan at epekto ng pangyayaring ito. Una sa lahat, si Dr. Thomas Wang, na bihirang magpatawag ng meeting, ay nagpatawag ng isang general meeting ng departamento, at kinakailangan na lahat ng doktor ay dumalo sa meeting pagkatapos ng trabaho sa hapon. Ang paksa ng meeting ay ang pagbisita ng Wellington Hospital. Pangalawa, pagkatapos ng operasyon ni Dr. Alison Zhao noong nakaraan, muli niyang naramdaman ang sigla ng mga reporter. Nahuli siya ng isang reporter na nagtatanong tungkol sa pagbisita at pagpapalitan ng Wellington Hospital nang pumunta siya sa banyo. May mga reporter pang ang pumunta sa kanyang klinika at nagkunwaring pasyente para ma-interview siya. Nagulat si Brian nang sabihin ng reporter na siya ay isang reporter, hindi isang pasyente, dahil ang mga doktor at nurse sa labas ay hindi tumatanggap ng interview, o walang problema sa mga interview, kaya kinailangan niyang magkunwaring pasyente para sa interview. Sa oras na iyon, napagtanto niya kung gaano kalaki ang impluwensya ng pagbisita ng Wellington Hospital sa North Suburb no. 3 hospital, at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit ganoon na lang kasaya si Nurse Sarah Lynn at ang iba pa noong umaga. Alam niyang hindi lang siya ang doktor na na-interview sa pamamagitan ng pagkukunwaring pasyente, at hindi lang siya ang isa. Isa siyang ordinaryong doktor, at walang espesyal sa kanya. Paano naman siya lang ang i-interview ng mga reporter? Ang tanging dahilan kung bakit siya lang ang malamang na ma-interview ay dahil nag-aral siya sa Wellington, pero kahit si Dean Manuel Zhao ay hindi alam ang bagay na ito, at hindi pa niya sinabi kanino man, paano naman nalaman ng mga reporter na ito? Kahit na isang ordinaryong doktor tulad niya ay may mga reporter na nagkukunwaring pasyente para ma-interview siya. Maiisip niya kung ano ang mangyayari sa mga opisina nina Dr. Alison Zhao at ng mga kilalang doktor, pati na rin ang mga chief doctor tulad ni Dr. Thomas Wang, at ang mga leader ng ospital tulad ni Vice Dean Manuel Zhao, napakahirap na sitwasyon. Sa katunayan, tulad ng kanyang hula, ang pangyayari ng pagkukunwaring pasyente para sa interview tulad niya ay nagaganap sa mga opisina ng mga doktor ng buong Beijing 3rd Hospital, at ang mga opisina ng mga leader ng Beijing 3rd Hospital ay mas diretso pa. Napalilibutan sila. Para hindi maapektuhan ang kanilang trabaho, sina Vice Dean Manuel Zhao at ang ibang leader ay kinailangang magpadala ng mga security guard ng ospital para ilayo ang mga reporter, at ang mga direktor ng iba't ibang departamento tulad ni Dr. Thomas Wang ay nababagabag sa mga reporter. Mas malaki ang epekto ng exchange ng Wellington Hospital kaysa sa inaakala nila. Halos agad na kumalat ang balitang ito sa komunidad ng medisina sa bansa pagkalabas pa lang nito. Noong una, marami ang nag-akala na ito ay isang hype. May isang eksperto pa nga mula sa First Affiliated Hospital of Yanjing University na tumayo at hinamak ang Beijing 3rd Hospital. Sinabihan niya ang mga leader ng 3rd Suburb Hospital na magtuon na lang sa trabaho at huwag nang mag-isip ng mga bagay na hindi naman totoo. Pero nang tumayo ang mga leader ng Ministry of Health at sinabing totoo nga ang balita, at iniulat na ito ng North Suburb no. 3 hospital, binigyan ng importansya ng mga kaukulang departamento ang exchange na ito sa Wellington Hospital, at gagawin ang exchange na ito kasama ang North Suburb no. 3 hospital. Habang nagtatrabaho, biglang tumahimik ang eksperto, at ang mga taong may parehong iniisip sa eksperto ay nanahimik na rin. Sumiklab ang mga reporter ng media.
Hindi lang ang medical media ang sumiklab, pati na rin ang maraming tradisyonal na media, at ang mga bagong media tulad ng internet, lahat ay sumiklab, at nagsiksikan sa Beijing Third Hospital. Ang Wellington Hospital, na tumanggi sa mga imbitasyon mula sa mga nangungunang ospital tulad ng Union Medical College Hospital at Zhaihua Hospital, ay pinili ang North Suburb Hospital para sa unang pagbisita nito sa China. Ang balitang ito ay talagang nakakagulat at kapansin-pansin. Bakit pinili ng Wellington ang North Suburb Hospital? Paano napunta ang North Suburb Hospital sa Wellington Hospital? Anong presyo ang binayad nito? Agad na naamoy ng bawat media na may kaunting kaalaman sa balita ang isang nakakagulat na balita, umaasa silang makakuha ng first-hand information sa lalong madaling panahon, sa anumang paraan. At dahil sa pag-atake ng mga news media na ito, ang balita tungkol sa Wellington Hospital ay hindi gaanong naimbestigahan. Ang isa pang nakakagulat na balita na hindi pinansin ng maraming tao noong una ay sumabog. May isang taong nag-donate ng 50 milyon sa First Aid Fund ng North Suburb No. 3 hospital, at ang balita na ang North Suburb No. 3 hospital ay tumanggap ng libreng tulong mula sa China Fund. Pagkatapos itong iulat ng isang maliit na media, agad itong kumalat sa internet. Pansamantalang lumipat ang atensyon ng lahat mula sa insidente ng Wellington Hospital tungo sa insidenteng ito. Hindi nakakagulat na may mga taong nagdo-donate ng pera. Hindi kailanman nawala ng mga taong mapagmalasakit at mabait sa mundo. Hindi rin nakakagulat na may mga taong nagdo-donate ng hindi nagpapakilala. Kahit na hindi gaanong marami ang mga taong mabait tulad ni Lei Feng noong nakaraang siglo, mayroon pa rin. Pero may isang taong nag-donate ng 50 milyon ng hindi nagpapakilala. Hindi ito magpapatahimik sa mga tao. Malaking halaga ba ang 50 milyon? Para sa mga mayayamang tao, hindi naman. Pero walang duda na hindi ito maliit na halaga tulad ng ilang libo o 10-10 libo. Kung magdo-donate ka ng 50 milyon, hindi na nakakagulat. Maraming mayayamang tao ang nag-donate ng higit pa sa 50 milyon para sa iba't ibang dahilan. Gusto lang nilang magpatayo ng Hope Primary School o isang gusali sa isang unibersidad. Iyon ay 50 milyon. Pero ang pagdo-donate ng 50 milyon ng hindi nagpapakilala ay napakabihira. Sabi nga, ang tao ay nag-iiwan ng pangalan, ang gansa ay nag-iiwan ng marka. Maraming mayayamang tao ang nagdo-donate ng pera. Kahit na gusto nilang tulungan ang ibang tao, umaasa silang makakuha ng magandang reputasyon at maging kilala kahit na sila ay patay na. Bukod pa riyan, kahit na mayaman ka, ang pera mo ay hindi basta-basta, pinaghirapan mo rin ito. Gusto ng lahat na maging mas mahalaga ang kanilang pera. Pero ang pagdo-donate ng hindi nagpapakilala ay parang pagtatapon lang ng pera. Kahit na ang mga pinakamayamang tao, kakaunti lang ang kayang magtapon ng 50 milyon ng ganoon kadali. Sino ang nag-donate ng hindi nagpapakilala? Hype lang ba ito? Lalabas kaya ang donor para makuha ang pinakamalaking reputasyon kapag nasa tuktok na ang balita? Lahat ng tanong ay nagpakuryoso sa media. At ang ilang sensitibong media ay napansin ang isa pang balita tungkol sa emergency fund na ito. Ang isang maliit na emergency fund sa isang maliit na ospital ay tumanggap ng libreng tulong mula sa China Fund. Ano ba ito? Paano naman napansin ng isang malaking kumpanya tulad ng China Asset Management ang isang maliit na emergency fund? Anong kwento ito? Sa loob ng isang araw, dalawang nakakagulat na balita ang lumabas, at ang Beijing Third Courtyard ay biglang naging sentro ng atensyon ng mga media, nasa headline ng mga balita, at lalong sumikat. Ang mga interview at report ng mga reporter at media ay nagpaalam sa Beijing Third People's Hospital na mapansin ang balitang ito na hindi nila pinansin noong una, at nagsimulang mag-usap ng may pagkasabik. Walang duda na ang dalawang balitang lumabas ngayon ay nagpasaya sa lahat sa North Suburb Hospital. Nang lumitaw ang mga reporter sa harapan nila at kinapanayam sila, nakaramdam sila ng pagmamalaki. Bago ang araw na ito, kahit na ang karamihan sa mga doktor, tulad nina Dr. Thomas Wang at iba pa, ay may magandang pananaw at hindi iniisip na may mali sa pagtatrabaho sa Beijing Third Hospital, ang Beijing Third Hospital ay isang maliit na ospital. Maraming beses, kulang nga ito sa pagmamalaki, lalo na ang mga batang doktor na nagtapos sa mga kilalang paaralan, madalas nilang iniisip ang mga kaklase nila na pumasok sa Zhehe, Renji, at naging nangunguna sa Yan University. Ang mga kaklase nila mula sa mga kilalang ospital ay nakakaramdam ng kawalan ng tiwala. Pero ngayon, dahil sa dalawang balitang ito, biglang tumaas ang pagmamalaki ng lahat. Sa puso ng lahat, mayroong higit na tiwala at pag-asa para sa hinaharap.
Alam ng lahat na ang dalawang bagay na ito ngayon, alinman sa dalawa, ay magdadala ng malaking pakinabang sa North Suburb Hospital. Hindi na kailangang sabihin pa, ang pagbisita ng Wellington Hospital ay lubos na nagpataas ng impluwensya at katanyagan ng North Suburb Hospital. Hindi lang ito ang bagay na magdadala ng maraming pasyente sa ospital, kundi pati na rin ang maraming mahuhusay na doktor na gustong magtrabaho sa North Suburb 3rd Hospital sa hinaharap, at ang mas mahuhusay na doktor, ay lalong magpapataas sa pangkalahatang lakas ng ospital at mag-aakit ng maraming pasyente. Ang emergency fund ay may malaking pakinabang din sa ospital. Ang pag-unlad ng ospital ay hindi mapaghihiwalay sa kapital. Dahil sa malaking puhunan na ito, at sa suporta ng China Asset Management, ang perang ito ay magbibigay ng lakas sa first aid ng North Suburb No. 3 hospital at lubos na magpapataas sa kakayahan ng first aid ng North Suburb No. 3 hospital. Sa pagpapabuti ng kakayahan sa first aid, ang pangkalahatang impluwensya at lakas ng ospital ay unti-unting tataas. Mas praktikal ang halagang ito at mas mabilis na makikita ang epekto. Ito rin ang isang mahalagang dahilan kung bakit binibigyan ni Dean Manuel Zhao ng importansya ang maliit na emergency fund na ito pagkatapos maupo sa pwesto. Dahil naging Dean na siya, kailangan na niyang isipin ang pag-unlad ng ospital. Nararamdaman ng lahat na ang Beijing 3rd Hospital ay umuunlad sa magandang direksyon, at maliwanag ang kinabukasan. Marahil ay malayo pa rin sa mga nangungunang ospital, pero patuloy itong umuunlad. Biglang nakaramdam ng sigla ang lahat sa buhay at trabaho, pag-asa, at higit na motibasyon. Nalalaman lang ni Brian Ye ang tungkol sa donasyon nang marinig niya ang mga doktor na nag-uusap nang pumunta siya sa inpatient department para mag-rounds pagkatapos kumain ng tanghalian. Nang marinig niya ang balita, natigilan si Brian. 50 milyon. Hindi ba'y 10 milyon? Paano naging 50 milyon? Saan galing ang 40 milyon? At, hindi ba't sinabi ko, tulungan ni Mr. Ramontang na mag-donate ng pera at lagdaan ang pangalan ni Mr. Ramontang? Bakit naging anonymous? Pero kung hindi si Mr. Ramontang, ano ang nangyari kay Mr. Zandro Luo mula sa China Asset Management? Posible bang may ibang taong maghahanap ng management team para pamahalaan ito pagkatapos mag-donate ng pera? Kahit nabuksan pa ni Brian ang kanyang isipan, imposibleng mangyari iyon. Kung donasyon lang ito, walang China Asset Management Fund na nakialam, iniisip pa rin niyang maaaring may ibang taong nag-donate. Pero ang China Asset Management Group na ito ay nakialam ng napakahusay, maliban kay Mr. Ramontang, wala nang iba. Pero, sino ba itong si Mr. Ramontang? Kahit na nahulaan na ni Brian noon na si Mr. Ramontang ay hindi ordinaryong tao, at mahirap malaman ang kanyang pagkatao, nagulat pa rin siya sa ginawa ni Mr. Ramontang. Kahit na ang anonymous donation ng 50 milyon ay isang malaking bagay, pero kung ikukumpara, ang mas ikinagulat ni Brian ay ang pagkialam ng China Fund, napakagaling. Lalo na nang ilabas ni Brian ang kanyang cellphone at nalaman ang pinagmula ng China Fund at ni Mr. Zandro Luo, ang pagkagulat sa kanyang puso ay umabot sa sukdulan. Sinabi niya lang iyon noong gabi, hilingin kay Mr. Ramontang na humanap ng professional manager para tumulong sa pamamahala. Ang resulta, direktang humanap ng pinakamahusay na team ng pinakamalaking fund company sa China. At pinamunuan pa ito ni General Manager Zandro Luo. Si Brian ay hindi isang tao sa larangan ng ekonomiya o pananalapi. Wala siyang alam sa ekonomiya at pananalapi. Ang kanyang pera ay nasa Swiss Bank hanggang ngayon, at ang mga tao sa Swiss Bank ang tumutulong sa pag-aalaga nito, pero sa pagtingin lang sa impormasyon ng China Asset Management, alam na niya na ang management team ng fund company na ito ay hindi basta-basta. Kung hindi man, hindi lang basta-basta ang pagsasabi sa kanila na ito ay isang mabuting bagay para makatulong sa iba, isang bagay na nagpapakita ng kabutihan, handa silang gawin ito ng walang bayad, hindi naman sinasabing walang bayad, kahit na magbayad pa ng pera para sa mga tao, hindi naman sila siguradong sisigot sa iyo. Kaya ni Mr. Ramontang na direktang magpadala ng tao, at si Zandro Luo mismo ang nagpadala, isang bagay lang ang ibig sabihin nito, ang background ni Mr. Ramontang ay napakalakas. Ang lakas ay napakahusay. Mabuti na lang at umalis ako. Taos-pusong nagpasalamat si Brian sa matalinong desisyon niya noong gabing iyon sa supermarket. Habang lumalakas si Ramontang, lalong nakakaramdam si Brian ng panganib at problema, at lalong ayaw niyang makipag-ugnayan sa kanya. Dr. Ye, anong iniisip mo? Sige, Dr. Ye, hindi mo sasabihin sa akin na ngayon mo lang nalaman ang balitang ito, ano? At, hindi mo alam ang China Fund. Kailangan mo pang maghanap sa Baidu.
Nakita ng mga doktor sa inpatient department na pagkatapos marinig ang sinabi nila, biglang kinuha ni Brian ang kanyang cellphone at inilipat-lipat ito. Pagkatapos ay tumayo siya roon na may matamlay na ekspresyon. Hindi siya nagsalita ng matagal, at lahat ng mukha nila ay nagpakita ng pagkamausisa. Nang sumilip sila, nakita nila ang screen ng cellphone ni Brian, binasa ang impormasyon doon, at naunawaan kung bakit nagulat si Brian. Lahat sila ay hindi mapigil ang lumaki ang mga mata, na nagpapakita ng hindi makapaniwalang ekspresyon, parang nakatingin sila sa isang bituin. Ngayon ko lang nalaman, karaniwan po ay hindi ako nagbibigay pansin sa mga balita tungkol sa pananalapi. Bumalik sa ulirat si Brian, naramdaman niya ang mga tingin ng mga kasamahan na parang nakatingin sa mga dayuhan, medyo namula ang mukha niya. Hindi niya alam ang China Fund noon, at masyadong ignorante nga siya. Hindi mo sasabihin sa akin na ang mga balita lang tungkol sa medisina ang binibigyang pansin mo, ano? Nang makita nilang namumula at nahihiya si Brian, hindi mapigil ang manahimik ang mga kasamahan sa opisina. Totoo po iyon. Nahihiyang tumango si Brian. Hindi mapigil ang umirap ang lahat ng kasamahan sa opisina. Totoo nga ba iyon? Hindi kaya galing talaga ito sa Mars, o paano naman magkakaroon ng ganoong kakaibang tao? Aba, mga doktor tayo. Karaniwan na nating binibigyang pansin ang mga balita at magasin tungkol sa medisina para maunawaan ang mga pangyayari sa komunidad ng medisina natin. Hindi ba't normal iyon? Nang makita niyang umiirap sila ng may pagkawalang galang, hindi mapigil ang ipagtanggol ang sarili ni Brian. Doktor, sino sa tingin mo ang anonymous donor na ito? Ayaw ng pag-usapan ng mga kasamahan ang paksa na ito kay Brian, ang workaholic na galing sa Mars, at naramdaman nilang hindi na sila makakapag-usap pa, kaya bumalik sila sa paksa na pinag-uusapan kanina. Iyon nga, Dr. Ye, sa tingin mo ba ay isang pagsabog ang tinatawag na anonymous donation na ito? Sa tingin ko ay hype lang ang taong ito. Hindi magtatagal at lalabas na ito. Pagbalik sa paksang ito, biglang naging masigla ang atmosphere, at lahat ay nag-uusap. Mga mahal kong kasamahan, sa totoo lang, sa tingin ko ay mababait talaga sila. Tumulong sila sa pagdodonate. Kaya nilang maglabas ng 50 milyon ng basta-basta, at hindi na kailangang mag-hype para sumikat. Nakinig si Brian sa pag-uusap ng mga kasamahan, at sa wakas ay hindi na niya mapigil ang magsalita. Anuman, ang donasyon ni Mr. Ramontang ay itinuturing na dala niya, at hindi niya kayang pakinggan ang ilan sa mga kasamahan niya na nagbibigay ng masamang interpretasyon at haka-haka sa mabuting gawa ni Ramontang. Hindi naman ganoon ang sinabi ni Dr. Ye, gaya ng sinabi ko kanina, hindi na kailangang mag-hype. Pagkalabas pa lang ng sinabi ni Brian, agad itong sinang-ayunan ng mga taong may ganoong pananaw. Sino naman ang magiging ganoon kabobo sa mundo? 50 milyon na ay denonate ng hindi nagpapakilala. Hindi ka man lang makakakuha ng kaunting pakinabang. Sinabi mong wala kang pakialam sa pangalan. May nakita ka na bang mayamang tao na nag-donate na hindi nag-iiwan ng pangalan? Kailangang nakaukit ang pangalan sa pader, at ang gusali ay iPangilon sa kanya. Sasabihin ko sa inyo, ang mas mayayamang tao ay mas nagmamalasakit sa pangalan. Dahil wala silang pakialam sa ibang bagay. Agad na pinabulaanan ng mga taong may ibang pananaw ang sinabi ni Brian ng may pagkawalang galang. Pagkasabi pa lang nito, maraming tao ang tumango. Ang mga taong may ganoong pananaw ay mas marami pa rin sa opisina, at totoo naman iyon. Nang makita niyang sang-ayon ang lahat sa pananaw na ito, hindi mapigil ang kumunat ang noo ni Brian, at automatikong naghanda na siyang kontrahin ulit sila. Gusto niyang sabihin sa kanila, hindi lang naman talaga pinapahalagahan ng mga tao ang pangalan, kahit na humingi pa sila ng pangalan, normal din iyon, at naiintindihan na nag-donate ang mga tao ng napakaraming pera, bakit hindi sila pwedeng humingi ng pangalan? Bukod pa riyan, dahil lang sa handa silang mag-donate ng napakaraming pera sa ospital at sa emergency fund, karapat-dapat silang bigyan ng magandang pagtrato. Pero bago pa man siya makapagsalita, naputol siya ng isang nanginginig na boses mula sa pinto, Doktor. Hinahanap ka ni Dean Manuel Zhao. Director Zhao. Sino sa kanila Director Zhao? May 3 direktor sa departamento, isa si Dr. Thomas Wang, isa si Dr. Marcus Wang, at isa pa si Director Lee. Nasaan si Dean Manuel Zhao? Sa opisina, sandali silang hindi nakapag-react, iniisip nilang nagkamali ang tao sa pinto. Hanggang sa tumingin sila sa pinto at nakita si Dr. Allison Zhao na nakatayo sa pinto, saka lang nila naunawaan. Biglang nanlaki ang mga mata nila, at nagpakita ng hindi makapaniwalang ekspresyon ang mga mata nila.
Dahil sa pagbisita at exchange ng Wellington Hospital, si Dr. Alison Zhao, na may espesyal na katayuan sa Northern Suburbs 3rd Hospital, ay lubos na sumikat, dahil lahat ay sumasang-ayon na ang dahilan kung bakit pinili ng Wellington Hospital ang Northern Suburbs 3rd Hospital para makipag-ugnayan ay dahil kay Dr. Alison Zhao, dahil sa papel na inilathala niya sa Lancet. Sa paningin ng mga ordinaryong doktor, si Dr. Alison Zhao ay isang hindi maabot na banal na nilalang. Ngayon, ang banal na nilalang na ito ay lumitaw sa pinto ng kanilang opisina at pumunta kay Brian. Paano hindi sila lubos na magugulat? Hindi rin agad nakapag-react si Brian. Nang makita niya si Dr. Alison Zhao, sa kanya lang naunawaan kung sino si Dean Manuel Zhao. Nang makita niya ang figure ni Dr. Alison Zhao, agad niyang naunawaan ang mali. Pero sayang, huli na, at wala nang ibang paraan. Nasa pinto na ng opisina si Dr. Alison Zhao. Dr. Zhao, ano po ang kailangan niyo sa akin? Sinabi ni Brian kay Dr. Alison Zhao. May mali. Tumango si Dr. Alison Zhao, at pagkatapos ay lumingon at naglakad patungo sa koridor. Sinulyapan ni Brian ang mga taong nakatingin sa kanya na nanlalaki ang mga mata, parang namumula ang mga mata nila, at ang mga kasamahan na parang handa na siyang kunin at ilagay sa stand para i-bake anumang oras, nagulat siya at dali-daling sumunod kay Dr. Alison Zhao. Natatakot siyang kung mas mabagal ang kanyang pagkilos, kakainin siya ng mga taong ito. Hay! Talaga nga naman, bakit lagi na lang ganito si Dr. Zhao? Hindi niya alam kung paano, mapaparalisa siya sa paglalaro. Hindi ba niya maiisip iyon para sa kanya? Hindi ko ba sinabi sa kanya noon, huwag siyang lalapit sa kanya kung wala namang gagawin, tawagan na lang niya siya at mag-text. Habang sumusunod kay Dr. Alison Zhao, tinignan ni Brian ang mapagmataas na figure ni Dr. Alison Zhao, nanlaki ang ulo niya. May isang taong nag-donate ng 50 milyon sa emergency fund nang hindi nagpapakilala. Nang makarating sa sulok kung saan sila nag-usap noon, huminto si Dr. Alison Zhao at tinitigan si Brian. Opo, mahusay po. Sa ganitong paraan, ang emergency fund ay mas gagana at makakatulong sa maraming tao. Hindi inaasahan ni Brian na lalapit si Dr. Alison Zhao at sasabihin ito sa kanya, at nagulat siya sandali pero hindi na siya nag-isip pa, sumang-ayon na lang siya ng may ngiti. Nag-donate ka ng 50 milyon pero tinago mo pa ang pangalan mo. Sino sa tingin mo ang gagawa ng ganoong bagay? Tinignan ni Dr. Alison Zhao si Brian, at may ngiti sa kanyang mga mata. Dr. Zhao, bakit niyo po ako tinitignan ng ganyan? Hindi niyo naman akalaing ako ang nag-donate. Kahit na gusto nyo akong tingnan ng mataas, hindi nyo naman kailangang tingnan ako ng mataas. Isang maliit na doktor lang ako, paano ako magkakaroon ng ganoong karaming pera? Sa wakas ay naramdaman ni Brian na hindi tama ang tingin ni Dr. Alison Zhao, hindi niya mapigil ang makaramdam ng pagkabalisa, at dali-daling tumanggi. Opo, curious din ako? Isang maliit na doktor ka lang, saan mo nakuha ang ganoong karaming pera? Tinignan ni Dr. Alison Zhao si Brian. Dr. Zhao, nagkakamali po kayo, hindi po talaga ako. Nakita ni Brian na ang ekspresyon ni Dr. Alison Zhao ay nagpapatunay sa kanya, at hindi niya mapigil ang makaramdam ng pagkabalisa, at mariing nagtalo. Ito ay para sa iyo. Tinignan ni Dr. Alison Zhao si Brian, na namumula ang mukha, nagpapaliwanag at nagtatalo ng mariin. Mayroong isang komplikadong ekspresyon sa kanyang magagandang mata. Sa mundong ito, maliban kay Brian, marahil ay walang ibang gagawa ng ganoong bagay. Halata naman na nag-donate siya ng napakaraming pera, pero sinubukan niyang tanggalin ang kaugnayan, natatakot siyang malaman ng iba ang katotohanan, natatakot siyang maugnay siya sa donasyon. Hindi na siya nakipagtalo kay Brian, ibinigay na lang niya ang salamin kay Brian. Ito ay pinanood ni Brian si Dr. Alison Zhao na hindi nagsasalita, pero bigla na lang nagbigay ng salamin. Nagulat siya sandali, at tinignan si Dr. Alison Zhao na may pagtataka sa kanyang mga mata. Ang salamin ni Zandro Luo ay nasa opisina ko. Hindi ko siya kilala at wala akong contact information niya. Ibalik mo na lang sa kanya. Walang pakialam na sabi ni Dr. Alison Zhao. Halos automatikong gustong sabihin ni Brian, sino si Zandro Luo. Hindi ko nga siya kilala, saan ko siya ibabalik? Pero nang imumulat na niya ang bibig niya, bigla niyang naalala ang impormasyon tungkol sa China Fund at kay Zandro Luo na nalaman niya noon, at biglang sumulpot ang buong insidente ng donasyon. Ang mga salitang halos masabi na niya ay biglang napigilan. Itinaas ang ulo, sinulyapan niya si Dr. Alison Zhao ng may ngiti, pero naramdaman ni Brian ang pagtulo ng pawis sa kanyang noo, at palihim siyang umiyak. Mr. Tang,
Mr. Ramontang, niloko mo talaga ako. Hindi mo ba sinabi na sa pangalan mo ang donasyon? Hindi mo ba sinabi na hindi mo sasabihin ang tungkol kay Brian? Ano ba ito? Nang lumitaw ang pangalan ni Zandro Luo, naunawaan ni Brian ang lahat at nalaman niyang niloko siya ni Mr. Ramontang. Kahit na hindi niya alam kung paano sinabi ni Zandro Luo kay Dr. Allison Zhao, walang duda na sigurado si Zandro Luo. Sinabi niya ito sa harapan ni Dr. Allison Zhao, at ang donasyon ay ginawa sa likod niya. Kaya inakala ni Dr. Allison Zhao na siya ang nag-donate noong una dahil alam na niya ang katotohanan. Kaya ibinigay niya kay Brian ang salamin ni Zandro Luo. Dahil iniisip niyang magkakilala sina Zandro Luo at Brian, at maaaring magkakilala sila ng mabuti. Nang maisip niyang nagpupumiglas at nagtatalo siya sa harapan ni Dr. Allison Zhao kanina, nang maisip ang itsura ni Dr. Allison Zhao nang magtalo siya roon kanina, naramdaman ni Brian na namumula at mainit ang kanyang mukha. Iyon. Pagkaraan ng sandali, itinaas ni Brian ang ulo at tinignan si Dr. Allison Zhao nang namumula. Gusto niyang magsalita at magpaliwanag, pero nang imumulat na niya ang bibig niya, napagtanto niyang imposibleng ipaliwanag ang bagay na ito. Ang plano ni Mr. Ramontang ay hindi masasagot. Ang palayok na ito, kung gusto niyang buhatin, kailangan niyang buhatin kahit ayaw niya. Paano niya ipapaliwanag? Sasabihin ba niya kay Dr. Allison Zhao na hindi naman talaga siya ang nag-donate ng pera? Dahil iniligtas niya ang matandang si Ramontang, kaya ibinigay sa kanya ni Mr. Ramontang ang pera. Ayaw niya, kaya pinag-donate na lang niya. Hindi ba siya ang nag-donate? Sasabihin ba niya kay Dr. Allison Zhao na hindi niya kilala si Zandro Luo? Humanap ba si Mr. Ramontang kay Zandro Luo? Gusto lang talaga niyang ipakilala ni Mr. Ramontang ang isang profesional para tumulong sa pamamahala. Hindi niya inaasahan na si Zandro Luo mismo ang hahanapin ni Mr. Ramontang. Hindi ba't pareho lang iyon sa hinahanap niya? Ikaw, ano sa tingin mo? Mukhang isang batang nagkasala si Dr. Allison Zhao pagkatapos mabuking. Namumula ang mukha ni Brian at nauutil. Mayroong komplikadong ekspresyon sa kanyang mga mata. Gusto niyang itanong, gaano pa karaming sikreto ang tinatago mo? Pero sa huli, nang nasa labi na niya ang mga salita, pinigilan niya pa rin ang mga ito. Lahat ng tao ay may sariling privacy at sikreto. Gaya ng ayaw niyang makipag-usap sa mga tao o hilingin sa mga tao na magtanong tungkol sa ilang bagay, dahil ayaw ni Brian na ipakita ito, syempre ay may mga dahilan siya, kaya ang pagtatanong ng basta-basta ay magpapahiya lang kay Brian at magpapahiya rin sa kanya. Ano po? Nagtatakang tinignan ni Brian si Dr. Allison Zhao, hindi niya naunawaan kung ano ang tinatanong niya at ano ang ibig sabihin nito. Ano ang tingin mo sa pagbisita ng Wellington? Paliwanag ni Dr. Allison Zhao. Habang nagsasalita siya, nakatitig siya kay Brian. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit siya pumunta kay Brian ngayon. Maliban sa mga tao sa Wellington Hospital, walang nakakaalam kung bakit pinili ng Wellington Hospital ang North Suburb no. 3 hospital, pero ang kasalukuyang pananaw ay dahil sa papel ni Dr. Allison Zhao. Kahit na hindi gaanong nakakumbinsi ang pahayag na ito ang tanging dahilan na maisip ng lahat. Ganoon din ang iniisip ng mga leader ng Beijing 3rd Hospital at ng mga leader ng mas mataas na departamento. Si Dr. Allison Zhao mismo ay iniisip na ito lang ang dahilan. Pero iniisip ng mundo na siya ang sumulat ng papel na iyon, pero alam niya na si Brian talaga ang sumulat. Kung ang operasyon man o ang plano ng operasyon, si Brian ang gumawa. Naimpluwensyahan siya ni Brian. Nakapangalan lang siya. Kung ang Wellington Hospital ay pumunta dahil sa papel na ito, para talaga ito kay Brian, hindi sa kanya, kay Dr. Allison Zhao. Kaya, ang opinyon ni Brian, sa kanyang pananaw, ay napakahalaga. Mabuti po ito, isang magandang bagay po ito para sa ospital. Alam ni Brian ang ibig sabihin ni Dr. Allison Zhao nang tanungin siya, pero ayaw niyang aminin, nagkukunwari lang siyang tanga. Magtatago ka pa ba ng ganyan? Pero ayaw ni Dr. Allison Zhao na hayaan si Brian. Ganoon na lang muna po. Nang makita niyang direktang nagtanong si Dr. Allison Zhao, hindi na ito napigilan ni Brian, at nagpakita ng pagkawalang gawa ang mukha niya. Pero naisip mo na ba? Ang papel ay hindi makakapidyo sa apoy sa mundo. Maraming bagay ang maaaring itago ng sandali. Kung hindi mo ito maitago habang buhay, maaaring mas maging mahirap pa ito sa panahong iyon. Tinignan ni Dr. Allison Zhao si Brian ng may matalim na ekspresyon. Sa katunayan, ayon sa kanyang iniisip, umaasa siyang gagamitin niya ang pagkakataong ito ng pagbisita ng Wellington para ipakilala si Brian at ipakalat ang balita.
Kailan mo ito maitago? Tumahimik si Brian sandali. Alam niyang totoo ang sinabi ni Dr. Allison Zhao. Walang sikretong hindi mabubunyag sa mundong ito. Kahit gaano pa kalalim ang isang sikreto, may araw din na mabubunyag ito. Ang kailangan niya ngayon ay oras. Hindi siya natatakot sa mga masasamang mangyayari pagkatapos mabunyag. Hanggat maayos ang buhay niya, kahit na masama ang pangalan niya, ano naman. Dr. Zhao, gusto ko po sanang tanungin kayo tungkol dito, huwag niyo pong sabihin sa iba, talagang wala na po akong ibang paraan. Tinignan ni Brian si Dr. Allison Zhao ng may taos-pusong ekspresyon sa mukha, nag-donate po ako, at hinihingi ko rin po sa inyo na itago ito. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.